Ayan, magandang gabi mga ka-good vibes. Meron na ho tayong sasaguting katanungan. Itong tanong na ito, matagal na panahon ko nang na-receive at halos araw-araw merong nagtatanong sa akin ito. Sa duty, sa labas, kahit sa mga pagpasyal namin sa mga eskwelahan, may mga nagtatanong sa akin ito. Kung maganda bang magpulis, kung anong pipiliin nila, magpupulis na lang sila or magbe-BFP or magbe-BGMP. Marami ang nagtatanong sa akin at meron din akong mga pinsan, may mga kamag-anak at kaibigan na humingi ng suggestion kung ano ba ang mas magandang pasukin na serbisyo. At ito yung pinaka-latest na tanong sa akin ng isang kamag-anak ko. Kasi, di ba nga, katatapos lang ng board exam nila, mga criminology. At ang daming bagong criminologists ngayon. Pagka criminologist ka na kasi, may license ka na, pwede ka na mag-apply na PNP. Pwede ka rin mag-apply sa BFP o sa BGMP. Ang nangyayari kasi madalas dito, pagka pagka hindi sila napasa sa application nila sa PNP, yung iba nag-BFP na lang. At minsan, mas maswerte sila sa pag-apply sa BFP kaysa sa PNP. Minsan, nag-apply sila ng BGMP. Yung bang, kung hindi sila pumasa sa PNP sa una, kailangan na nilang magtrabaho, kailangan na nilang makapasok sa serbisyo. Nagsusubok na lang silang mag-BFP. May iba nagbe-BGMP. Yung benefits hindi nagkakalayo, same salary, same grade. So, marami kang dapat din i-consider kung alin talaga ang papasukin mong serbisyo. May mga tao kasi, may mga estudyante kasi na bata pa lang sila, pangarap na nilang maging police. At syempre, ano ang i-expect mo doon? Di talagang pagka-graduate nila ng criminology, ang target talaga nila, mag-PNP. Hanggat hindi sila matanggap, mag-apply nang mag-apply sila. Kasi wala namang limitation yan eh. Pagka hindi ka nakuha, natanggap sa una, pwede ka pang mag-apply, di ba? Pero may iba dyan na kahit naka-graduate sila ng criminologist at registered criminologist na sila, nandun na lang sila sa kwan. Hindi yung pangarap, kundi yung praktikalan na. Basta may trabaho, basta pwede ka na makapagserbisyo at may sweldo, doon na sila. Kung hindi sila sunerte sa PNP, punta sila ng BFP. So, ganun yung kanila, yung pattern nila. May iba naman na kung PNP lang talaga yung punteriya nila, yung target nila, at hindi sila naging PNP, hindi sila naging police, hindi sila natanggap, hindi na sila nag-apply sa BFP o sa BGMP. Talagang kung sila, kung ano yung goal nila, na maging police, yun lang. Kung hindi sila natanggap, eh hindi na rin sila magtutuloy sa ibang unit. So, ngayon, may natanggap kasi akong question na hindi ko sinagot sa chat. Sabi ko, gagawa na lang ako ng vlog para pangkalahatan na lang. Kasi in my 12 years in the service, may isang dekada na rin ako na naglilingkod sa bayan. Ang dami ko na rin mga nakakausap na estudyante, mga OGT. Halos pare-parehas lang yung kanilang mga tanong. Sir, okay bang magpulis? Sir, pwede bang mag-BFP na lang ako? Ano ba yung tips ninyo? Ano ba yung advantage? Ano ba yung disadvantage? Ang daming nagpapa-advise sa akin kung ano daw ba, saan daw ba ang maganda. Pero ito lang kasi yung kwan ko eh, yung opinion ko, kung yung opinion ko yung tinatanong ninyo. Pagka ang isang estudyante, nag-criminology yan ng 4 na taon, kwan yan, ang, ang purpose niyan, magpupulis talaga yan kasi yun talaga yung kurso ng pagpupulis, di ba? Criminology. At napakahirap naman i-advise para sa isang estudyante na nag-aral ng 4 na taon at nangarap maging pulis. At pagka-graduate niya, pagkapasa niya ng board exam, i-encourage mo lang siyang mag-take ng ibang unit, mag-BJP siya, mag-BFB. So, parang kung naman yun, parang dinidiscourage mo siya sa pangarap niya. So, hindi ako nagsasuggest na ito ka na lang, mag-BFP ka, mas madaling makapasok, mag-BGMP ka, mas konti yung risk, or magpulis ka kasi pulis ako. Hindi ko ako nag-advise ng ganun. May mga bagay kasi tayo na dapat nating i-consider. Halimbawa na lang, kung may malasakit ka talaga dyan sa estudyanteng yan o sa taong yan, hindi porket pulis ka, ay sasabihin mo magpulis ka kasi ganito, ganyan. Sasabihin mo lang yung mga magaganda na nararanasan mo. At pagka sinunod ka niyan at naranasan niya yung hindi mo sinabi, baka masisi ka pa niya sa bandang huli. Di ba? Ganun din sa mga BFP, sa BGMP, ini-encourage niyo yung mga tao na pumasok sa hanay ninyo. And ang sinasabi niyo lang yung mga magaganda sa part ninyo. What if sinunod kayo ng tao, tapos nung nakapasok siya, ay may ganito pala, ganito pala. Hindi siya 100%
dedicated doon sa kanyang pinasok, baka maging sakit ng ulo nyo lang siya, di ba? Baka, baka magka-problema pa lalo at masira lang yung career niya at masira pa yung organization ninyo natin. So, hindi dapat tayo nag-a-advise ng mga o nag-encourage in a way na puro magaganda lang yung sinasabi natin. Kailangan encourage natin sila with wisdom, with the complete information na kailangang alam nila. Kasi pagka in-encourage lang natin silang pumasok kayo kasi ganito, ganyan, more on benefits, more on relaxing, baka mabigla sila pagka nandiyan na sila sa serbisyo. Kaya usually pagka nagbibigay ako ng tips ko sa isang bata na estudyante or aplikante, sinasabi ko lahat, hindi lang yung good side, pati yung bad side, pati yung disadvantages, mga advantages. Marami tayong dapat i-consider sa pagbibigay ng payo sa mga kabataan. Dahil kapag nagkamali tayo sa pagbibigay ng encouragement, ng mga payo, ng tips, baka sila rin lang yung maging problema natin sa organisasyon, diba? Kaya napaka-inam na maingat tayo sa mga binibitawan nating salita, lalo na sa pag-encourage sa kanila. Sabihin natin yung kumpleto na pwede nilang maranasan sa serbisyo. Halimbawa na lang dito sa PNP. Marami po ako, may kapatid din po akong naging aplikante. May mga pinsan po akong applicant ngayon at may mga in-laws ako na registered na, may lisensya na at nagtatanong sa akin. So ito yung lagi kong sinasabi sa kanila na sa PNP, pagka nagpulis ka, kailangan alam mo yung mga mawawala sa'yo, mga pribilehiyong mawawala sa'yo. Alam mo na isosurrender mo na yung sarili mo sa gobyerno at ikaw ay magiging government property na. Ikaw ay magsisilbi sa taong bayan. At sa PNP, baka iniisip nyo na, kasi may mga estudyante na, until now, may mga ibang estudyante, hindi ko naman nila lahat, na ang tingin nila pagka pulis, mas astig, nakakapogi, may baril, naiuwi mo yung baril mo sa bahay mo, secured ka. Yan po yung yan po yung mga masasabi ko, para sa akin na, mga impractical na basis natin, mga basihan natin sa buhay na hindi talaga dapat maging basihan. Alam nyo, ang PNP kasi, napakalaki ng responsibilidad mo. Bukod sa yung hawak-hawak mong baril na sinasabi mong nakakaastig, hindi po yan display at hindi po yan pampapogi. Yan ay isang malaking responsibilidad at obligasyon. At kahit na off-duty mo, kapag nilapitan ka ng sinumang tao dyan dahil alam nila na ikaw ay pulis, kailangan mo pa rin panindigan ang pagiging pulis mo. Responde ka, tutulong ka, magbibigay ka ng assistance. Sa madaling salita, wala tayong day off talaga. Ikaw ay araw-araw bayad ng gobyerno. Kaya nandiyan nga sa payslip mo eh. Everyday dyan, paid by the government, by the taxes of the Filipino citizen. Tayo yon. At kahit na tayo mismo, nagbabayad tayo ng malaking tax. And kailangan mo rin i-consider na pagkapulis ka, wala nang mga holidays sa'yo. Wala nang mga vacation. Maski na yung mga events sa family mo, mga reunions, pribilehiyo na lang yan kung ikaw ay papayagan. Pag-tour, yung inisip mong makapag-tour ka ng ibang bansa, napakahirap na po yan. Kailangan mo pang i-apply yan at maraming proseso na po yan. Hindi ka na magiging parang civilian na hawak mo yung oras mo. Negosyante na kaya mong magpatakbo ng negosyo. Ikaw ay magiging alagad ng batas. Pag alagad ng batas, isipin mo na lang, sa training nyo pa lang, meron ka ng dog tag. Diba? Meron ka ng tag. Ikaw ay property na ng gobyerno. Sinusundo at bayad ng gobyerno. So, napakalaki ng ibibigay mong kapalit nun. Yung sweldong ibibigay ng gobyerno sa'yo, ipapalit mo ano yung pinakamalagang ipapalit mo dyan? Yung oras mo. Kasi, ang dutyhan ninyo, kung hindi 24 hours yan, 12 hours, or one day, depende yan. Ngayon, depende pa rin yan sa discretion ng commander, kung nararapat bang ibigay yung ganitong klase ng dutyhan. Depende sa welfare din ng tropa. So, dyan pa lang din, makikita mo na hindi mo talaga hawak ang oras mo na bilang isang tao. So, ang i-encourage ko talagang magpulis ay yung mga dedicated para sa pagpupulis talaga. Hindi pwede yung i-encourage kita sa napaka-relax na lang ng duty, ganito lang, madali lang, o paupo ko lang yung papatrolya. Hindi mo sinasabi yung mga risks at disadvantages, baka mabigla siya na pagka hindi siya pinayagan na magpaalam sa ganitong pagkakataon, maburyong siya, di ba? So, kailangan
dine-develop na natin yung ating mga pinapayuhan na hindi sa dinidiscourage sila, pero binibigay natin yung kumpletong kaalaman para hindi sila maging problema someday sa organisasyon. Isa pa, wag niyong kakalimutan na kapag pulis na kayo, nasa hukay ng isang paa. Totoo po yun. Kailan lang po, nung isang araw lang po, nabalitaan niyo naman, in-ambush, di ba? So, siguro, masasabi rin natin na depende talaga sa lugar, sa unit mo, pero kasama pa rin yan sa pagiging pulis mo. Dahil hindi mo alam kung sino ang mga kawatan na nakakasalubong natin. Diba? Yung pagiging safety ng buhay natin, hindi yun 100% pagka pulis ka. Diba? Ngayon, sasagutin ko yung nagtanong sa akin. Bakit ko to sinasabi? Bakit ko to kinikwento? Para kung buo ang kanyang loob na tanggapin yung mga disadvantages, yung mga mawawalang pribileyo sa atin pagka pulis na tayo, kung buo yung loob mo, then welcome ka sa organisasyon natin. Kung pinag-iisipan mo kung sa PNP na o sa BFP na, hindi naman ako BFP, hindi ko naman alam yung kung ano, yung kanilang sistema talaga dyan kasi hindi naman ako nag-duty sa kanila. Pero may mga pinsan tayo, may mga kumpare tayo at pagka nagkausap-usap tayo, nag-sharean kami ng mga information, mga duty detail, mga gawain, makikita mo talaga ang malaking pinagkaiba. Unang-una pa lang sa pagresponde pa lang sa mga lahat ng klase ng krimen, PNP talagang priority dyan. At ang BFP, hindi talaga nila trabaho ang mag-imbestiga ng krimen, rumisponde sa mga barilan, sa mga disgrasya, hindi yan ang kanilang priority. So dyan pa lang, malayo na talagang pinagkaiba na nasa danger talaga yung line of duty ng mga pulis, di ba? More on sa inspection sila, paglalatag ng mga activity, pag may sunog, mayroon rin silang sariling dutyhan. Unless nasa Manila rin sila, nasa NCR sila, na talagang napakalawak ng kanilang area of responsibility, marami silang babantayang establishment, marami ring nagaganap na sunog doon, talagang napapalaban din po sila dyan. But kung compare to the PNP, kung gaano karami ang krimen din dyan na pwedeng mangyari, ganun rin po yung stress, di ba? Ang dami pong pulis ang nagre-resign, nag-aabol. Ito na lang din yung isang i-consider ninyo. Kung masaya ang buhay sa organisasyon, kung haya-haya ang buhay dyan, high moral ang buhay dyan, wala na sanang nag-aawol. Kung meron man, pa isa-isa, padala-dalawa lang. Wala na sanang nag-early retirement or nagre-resign. Diba? Yan po yung i-consider nyo dyan. Pero, sabi ko nga, kung buo ang loob ninyo, gusto nyo magsilbi sa bayan, gawin yung mission and vision ng PNP, at pangarap nyo talaga ito, then welcome kayo. Sundin ninyong yung pangarap dahil may Diyos naman na agapay sa inyo. Isa lang masasabi ko, pagka pinasok niyo ang PNP, huwag niyong alisin o puputulin ang relasyon niyo sa Diyos para hindi kayo tubuan ng sungay. Diba? Para hindi kayo madisgrasya, para hindi kayo malihis ng landas. Dahil kung wala kayong relasyon sa Diyos at isa kang pulis, baka maging demonyo ka pa, baka sapian ka pa ni Satanas o maging kampon ka pa ni Satanas. So ang pinaka-the best dito, pagka nagpulis ka, start mo rin yung relationship mo spiritually sa ating Panginoong Diyos, di ba? So, ayan. Kung gusto mong mag-BFP, para sa akin, kung kapatid kita, at gusto kong ligtas ka, at sabi ko nga, hindi naman natin hawak ang ating buhay, pero meron tayong pagkakataong mapag-ingatan ito. At kapag ka nasa BFP ka, mas mapag-iingatan mo ito compare sa pagiging pulis. Kasi pagka pulis ka, pagka rumisponde ka, napunta ka dyan sa isang lugar na yan, hindi mo na alam ang pwedeng mangyari sa'yo. Diba? So, sabi ko, pagka buo ang loob mo at gusto mo talaga maglingkod sa bayan, welcome ka sa PNP. Pero kung may pagdududa ka, pinagpulis ka dahil gusto lang ng nanay mo, gusto lang ng tatay mo, dun ka sa talagang gusto ng puso mo. Para pagdating ng araw na ikaw ay nagka-problema sa serbisyo, ay hindi mo masisi yung mga magulang mo. Hindi mo rin masisi ang sarili mo. Diba? So, yun lang. Lagi lang tayong kuminikta sa taas.